Logs, oh! City Logs! Woohoo! Tarik! Madaling araw. Uy, nasaan na? Nadaan. Nasaan tayo? Dito. Yan, diretso lang. Ah! Grabe, no? Grabe yung daan. Eto yun. Yogi! Oy! Ay, putik. Paano nakadaan sila, Paano sir, nakadaan dito? sila? Ay! Uy, 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 uy. uy, uy. Nagulat siya eh. Uy, grabe. Nasa tuktok na tayo. Oh! See you clouds, man. Wow! Welcome, Lake Tabeo! Ganda, no? Wow, yung ganda! Ito ang Lake Tabeo na isa sa 4 na mahiwagang lake sa Kabayang Benguet. Kabilang dito ang Lake Ambulalakaw, Lake Ingolos at Lake Latipngapos na matatagpuan din sa pagitan ng kabundukan ng Mount Pulag at ng Mount Tabayo. Ito ay may layo na 330 kilometers mula sa kilometer 0 sa Manila at 97 kilometers naman mula sa Baguio City. At mayroong taas o elevation na 2,882 meters o 7,487 feet. Isa din ito sa pinakamataas at pinakamalamig na lake na matatagpuan sa kabundukan ng Benguet Province. Ayon sa mga matatandang nakatira dito, dati itong taniman ng mga gulay na nahinto buhat ng nalubog ito sa tubig na nanggaling sa paggawa ng mga dike at ito ay naisipan na lamang gawing campsite. Ito yung oras na naghihintay kami kay Kuya Robert sa bahay ni Sir Marvin. Dito na kami dumiretso upang iwan ang aming mga motor. Dahil sa biyaheng ito, ang SUV camper ni Sir Marvin ang gagamitin namin papuntang Lake Tabeo. Ha? May nagbanggaan. Oo. Kaya pa nagtagal, nakiusi ka pa. Kasyoso ka pata eh. Ha? Ay, may makaano. Ito ang first stopover namin, 7-Eleven San Jose, upang magkape at magpalitan na din kami ng pag-drive ni Papa Cox. Dahil 4 na oras na din akong nagda-drive at medyo tinatamaan na ng antok dahil pa umaga na. Dahil SUV camper ang dala namin at kumpleto ng gamit si Sir Marvin, nag-init na lang kami ng tubig para gamitin pang kape habang nagpapahinga. Ang galing, no? Nakaka-inspire. Parang araw magkakaroon din tayo ng katulad nito. Dagdagan lang ng sipag at tiyaga sa lahat ng hamon ng buhay at para makasama ang pamilya natin sa bawat biyaya at lugar na pupuntahan. Katulad ng pamilya ng Cam. Ang solid nila, di ba? Alright. Stopover para sa kape eh. May pag, oh. Grabe yung pag namin, oh. Kapal. Kapal ng pag. Napapunta siya. Tipid pa, isang stereo. Oo. Tipid pa sa ano, halo. Sport. Ayun, bili kayo ng ano? Paper plate. Ay, oh. Yun na lang, bili. Wala tayong paper plate. Paper plate para Para naman sabihin ni Guard, wala yan sa mga to. Anong posisyon na? Finance. Oh, Pilar. Birak. 002. Finance eh. Sino makukuhanin yung pera? Siyempre sa mga member. Ano, di ba? Wala ako makita ng ano dito. Mauna ka na. Para kung merong hinto na kambingan. Hindi ko alam na dito eh. Baka nakadaan. Hindi, baka doon pa tayo sir, mabili na kang pa. Ito naman ang navigator ngayon. Ito na pinapit. Ito mo na pinapit. Mga anong oras na ba? Alas 5. 4. Dating natin, alas 8 eh. Hours pa eh. Isang oras mahigit ang lumipas at ito ang tumambad sa amin. Sobrang habang traffic at pila ng mga sasakyan pa din sa bayan ng San Jose. Sa pagtatanong, aming nalaman na mayroong tumaob at tumambalang na 2 trailer sa kalsada na naging dulot nitong walang galawan at pila parking ng mga sasakyan. Dahil imposible nga makadaan sa mga oras na ito,
nagpasya kami na bumalik at dumaan sa Lupao paakit ng Baguio City. Dahil kung maghihintay lang kami ay baka abutin kami dito ng siyam-siyam para maalis lang yung nakaharang sa kalsada. Sakay dadaan. Sakay dadaan. Pa ano rin kasi kami, pa binigyan mo. Ah, binggit pa. Dalawang breaker daw. Siyempre, magkano yan, may prepare. Hindi dito rin ang danya. Oo. Mas pinasukin. Sa sugalan mo natin, baka mas mahirapan pa ang matras mamaya. Sige, ingat, ingat, ingat. Second stopover, La Union. Naganap lang kami ng lilim sa tabi ng daan upang mag-almusal dahil gutom na din ang bawat isa sa amin at para magpalitan ulit kami ng pag-drive. Bumili lang pala kami ng kanin sa karinderyang aming nadaanan at ang ulam namin ay adobong manok na baon ni Madam. At tiyempo nga naman sa aming nahintuan. Merong isang puno ng bayabas sa tabi ng kalsada na ang daming bunga at tinog na. Kaya kami ay nagbakasakali na humingi sa may-ari ng puno at kami naman ay pinayagan dahil wala na din naman daw kumakain sa kanila nito maliban lang sa ibon. Shoutout po kay ate na nagpairan pa sa amin ng panungkit para kumuha ng bunga dahil ito din ay may kataasan. Uy! Saluhin mo! Ganda, no? Yan na. Tara. Sarap doon, isa. Punta. First bite, thank you Lord. At ayun na nga, unang binakbakan ni Sir Marvin ng bayabas at sumunod naman si Sir Randy. Sarap!
Dito sa Kabayan Public Market kami namili ng aming mga kulang para may mailuto at may makain kami sa gabi. Puro frozen goods nga pala rito. Naghanap kami ng karning baka, ngunit wala kaming nabili. Kaya bago kayo makarating dito at meron kayong madaanan na sariwang mga kain at isda, ay doon nyo nabilin. Dito na magsisimula sa bayan ng Balay ang mga landslide na tila sariwa pa. Dito din po unti-unting sisikip ang daan. Konting ingat nalalalay tayo dito dahil sa mga kumbaba na hindi ko siya ang dalawang sasakyan. Kailangan magbigayan at mag-ingat dahil konting pagkakamali ay pwedeng nahulog ang dalawang sasakyan sa bayan. Ito yung huling kalsada, paakit ng Lake Tabeo. Dito mo na mararamdaman yung lamig ng hangin dahil dito sa parte na to ay mga mababang ulap o sea of clouds na yung makikita mo. Sa wakas, nakarating din kami. Pinabot kami ng 16 na oras papunta dito dahil kami nga ay nagre-route dahil sa aksidente. At kasama na din na naligaw kami dahil lumagpas kami ng halos 21 km doon sa pakaliwang kalsada na paakit ng Mount Pulag. Kasalanan ni Google Map, pero hindi bale. Ang mahalaga, nakarating kami ng ligtas na walang aberya sa daan. At dito mo talaga masasabi na yung mga magagandang lugar ang mga mahirap at malayo puntahan. Pero sa dulo nito, naghihintay yung kaaya-aya at sobrang gandang kalikasan. Grabe, no? Grabe yung daan! Grabe sir. Ito nakala ko hindi ako kakakit yung kotse. Kung sa Sumayad? Hindi! Ang kikita ng daan!
Kung may kasalubong nga. Ang dami pang ano, yung grabe yung rough road. Ha? Grabe yung rough road. Puta, sabi ko. Buti hindi wala sayad. Ano tayo? Buta yung ka na. Hindi kami humihinga eh. Sabi ko, grabe pala pa. Hop! Kaya na motor. Ayun na. Oh, yeah. Motor. Nila eh. Challenge ano? Kaso wala ka namang angkas eh. Ganun talaga. At least challenge na challenge na tayo ngayon. Pero sasama si Mamuli. Salamat natin sa pagkaganda dito sa baba natin. Makanya ko kanan. Ano natin? Wigo. Anong mga isda kuya nahuli rito? Ayun, mamimit ka na. Umpisahin mo na Harpo. mamimit para may ulam tayo. Ano na Maganda kung may lambat o yung May mga isda nga pala sa lake. Kung gusto nyong mamingwit, ay pwede. Kahit daw gumamit kayo ng dala o fishnet, sabi ni Kuya. Dito na kami nagsimula mag-setup ng tent. Medyo hindi maganda yung panahon dahil may konting pag-ulan. Pero carry lang. I-enjoy lang natin yung pagpunta dito. Nagluto na din kami ng aming kakainin. Sa mga oras na ito, kami na talaga yung lamig. Kung pinirito nyo po. Rito naman yan eh. Rito naman yan. Masika naman yan. Saka ano yung ingay? Ito. Itong ano mo sir, pwede bang isa lang doon sa ano? Mas maganda nga kung dito sinalang yun eh. Ano yun? Mamaya, pagkatapos mo. Time check, 2 AM. Nagising ako nangangatog sa sobrang lamig. Nakasuot ako ng long sleeve at meron pang jacket at nakapantalon. Pero hindi talaga kaya. Gumising ako para mag-init ng kape. Pero hindi ko inaasahan na magigising ko pala silang lahat dahil sa mga kaluskos at kilos ko habang naghahanda ng mainit na tubig. Gininang na din pala sila. Nag-set up na lang ulit kami ng bonfire para mainitan yung aming katawan. At sa mga puntong ito, nahirapan na talaga kami matulog dahil sa sobrang lamig. Konting paalala, kung kayo ay pupunta dito, dapat madami kayong panlaban sa lamig. Katulad ng doble-dobleng jacket, pantalon na pajama, gloves at medyas o yung thermal blanket. Dahil ako mismo na-experience ko yung tagos hanggang buto na lamig dito sa Lake Tabeo.
naghahanap kayo ng contact o reservation sa Lake Tabeo, ito ang FB page at contact number ni Ate Jorin. Sasalubungin kayo sa itaas pagpunta dito sa Lake Tabeo. Highly recommendable. May mga ilang gamit silang pinairam sa amin na libre. Nandiyan na din ang rates o dapat bayaran pagdating sa Lake Tabeo. Love has come undone. An empty motel with a broken welcome sign, and so we're leaving now, leaving this place where the ghosts of our passion abide. She walks without looking behind. I'm standing here losing my mind. And we're leaving now for the goodbye horizon, the borderless freedom at the edge of my sight, sheltering the tiny spark there in the darkness that lies in the open heart. We are just tourists in the ruins of these memories, where every wall whispers the failure of our dreams. It always comes down to who owns this burden. Better just to say you and I were hurting today. Names of the streets have changed. You and I will never be the same. And we're leaving now for the goodbye horizon, the borderless freedom at the edge of my sight, sheltering the tiny spark there in the darkness that lies in the orphan heart. This time there's no holding on. A touch of our hands and we'll go. Farewell, goodbye, gone. Just wait a second, almost. Right now. It doesn't matter if you're out or right. You can be all young, loser uptight. I don't really care until you have a good heart. Just come together, love each other like the party's sorry. Gotta run the place and share what we got. Run the place
friend. Don't worry about what the cupboards say. Ride the